Kakaiba po talaga ang nangyayari ngayon. Matindi yung kalikasan, kahit na tayo ay parang nasanay na. Every year, meron tayong 20 typhoon average. Ganong karaming bagyo. Pero ngayon, nagkasunod-sunod at lahat ay super typhoon. Sa Visayas, 224 na yung inireport ng NDRRMC, ng Office of the President, na mga casualties na walang buhay. Maraming ari-arian, bahay ang nasira. Super typhoon na si Tino. After 2 days, eto naman nangyari ho dito sa Luzon at buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, especially sa may Northern Luzon at hanggang Kabikulan. Super typhoon na si Uwan. Talagang hindi biro. Okay? Pero huwag po kayong masyadong mabahala. Ang kalamidad ay nangyayari hindi lang po sa Pilipinas. Kahit saang bansa, sa Europe, Middle East, sa mga ASEAN na mga bansang kapitbahay natin, maging sa Estados Unidos. Nangyayari din po ang mga pagbaha dulot ng kalamidad. Okay? Yun po yun. Huwag tayong masyadong ma-depress, may stress na para bang tayo ang laging kawawa. Hindi po. Ang kalikasan ay problema sa mundo. Ito na siguro yung tinatawag na climate change, pagbabago ng panahon. Tayo lang, kaya talagang biktima, wala pang pagbabago ng panahon, laging merong madaming typhoons sa Pilipinas. Kasi nga, para po sa inyong kaalaman, ang Pilipinas parang highway, daan ng typhoon, bagyo, dito sa ASEAN region. Taon-taon yan. Okay? Hindi tayo katulad ng Singapore na hindi na binabagyo. At iba pa. Ganun pa man, nagkasunod-sunod. Merong earthquake na nangyari sa Cebu bago yung super typhoon. May mga volcano eruption pa. Tapos itong pinakamatinding nakakahiya. Mas matindi pa sa super typhoon. Mas matindi pa sa bulkan. Ang super korupsyon. Napakatinding korupsyon. Noon hanggang ngayon. Hindi lang ngayong administrasyong ito. So nagdugtong-dugtong. Kaya pagka hindi mo binalanse sa inyong isipan ang mga nangyayari, laging sisisihin ay gobyerno, laging sisisihin ay presidente. Ito po ang tandaan nyo. Di naman tayo nagmamagaling. Kahit sinong presidente, pag kalikasan ay dumarating, walang magagawa. Dahil ang kalikasan, hindi kayang pigilan. Pero dapat paghandaan at iwasan. Ang kaya lang gawin ng Pangulo ng bansa ay yung ipatigil ang korupsyon na katulad ng ginagawa ngayon ni Pangulong Marcos. Pinatigil, pinaimbestigahan at ipakukulong ang lahat ng sangkot. Iyon ang maganda. Ito hong sunod-sunod na nangyaring kagagawa ng kalikasan dahil sa kalikasan, kagagawa ng tao, kaya may maraming problema ang Pilipinas. Ito isang pagsubok sa ating lahat. Kalimutan natin kung ano man ang inyong pinaniniwala ang gobyerno. Ngayon o nakaraan, ito po ay sama-sama nating harapin. Mga Pilipino sa abroad, alam din ninyo ang tunay na kalagayan. Dahil may mahal sa buhay kayo rito. Hindi po nagpapabaya ang gobyerno. Kaya nga lang po dito sa sunod-sunod na nangyayari, talagang hindi biro. Alam nyo itong bagyo, super bagyo na si Owan na ito. Mabuti nilang kalikasan din ang pumigil. Kasi dun po dumaan sa Sierra Madre, yung malawak na kabundukan dito sa Luzon, Sierra Madre kung tawagin. Kung hindi tumama dun ang malakas na bagyong ito, lalong kawawa ang Luzon. Central at Northern Luzon, kasama na ang Metro Manila. Mabuti dun tumama. Yun ang sinasabi ngayon ng Pag-asa. Pero ganun pa man, talagang itong panahong ito dito sa ating bansa, mula Mayo or June hanggang December, lagi pong tag-ulan, laging may bagyo. Ngayon lang po nagkasunod-sunod. So, ang pinakamaganda rito, magtulungan na lang. Ang nakakalungkot lang ho, meron pa rin ho mga anti-Marcos, meron pa rin ho ang layunin na hindi tumulong pabagsakin ng gobyerno. Akala naman nila pag sila nag-take over, sila naghawak ng gobyerno, mawawala ang bagyo. Mawawala ang problema sa kalikasan.
Akala nila mawawala din ng super corruption. Hindi po. Maniwala kayo sa akin. Kahit sino ang maging presidente after President Marcos Jr., meron pa rin kalamidad. Yung korupsyon na lang ang inaasahan natin dapat mapatigil. Kasi yung korupsyon, kagagawa ng tao. Mga gahaman sa pera at kapangyarihan. Pero ang kalamidad, darating at darating yan. Kasi ganun ang kalagayan ng ating bansa. Kaya yung propaganda ng mga anti-Marcos, na binabanatan ng Marcos administration, pinababagsak ang gobyernong ito dahil ang kalikasan na ginagamit, pagbaha at kung ano-ano, kalokohan po yan. Garbage, basura na argumento yan. Ginagamit nila para linlangin ang mga taong kaya nilang lukuhin. Yung kahinaan, kahirapan ng masang Pilipino, gamit na gamit nila. Pero ang matitino at majority ng Pilipino hindi maniniwala dyan. Totoo ang korupsyon. Yan ang talagang isa ho talagang problema natin dahil pera ng taong bayan ang nawawala rito. At hindi naman ho pinabayaan eh. Ito na nga, hinaharap. So anumang paliwanag ng anti-Marcos o gustong magpabagsak sa Marcos administration, hindi po makakatulong at hindi totoo. Sariling interest lang. Ginagamit ang lahat ng isyong itong nangyayari na hindi natin kagustuhan para agawin ang kapangyarihan. Huwag sanang magtagumpay yung ganun. Kasi wala akong nakikitang solusyon na dala at programa ng mga gustong mag-take over sa gobyerno. Wala. Puro pang sarili, paghihiganti at paghawak ng kapangyarihan. Or pagtakpan ng mga investigasyon. Pagtakpan ng kailang kapartido, kamag-anak, masangkot sa korupsyon. Yun lang yun. Ulitin ko, paghihiganti, pagtakpan ng kanilang mga kasamahan sa korupsyon, pero walang programa tungkol sa kalamidad, tungkol sa labanan ng korupsyon, tungkol sa national security, tungkol sa kahirapan, lahat-lahat, totally wala. Puro drama, kaartihan, kasakiman lang ho ang ginagawa nila. Huwag kayong maniwala dyan. Ako, paninindigan ko kung ano ang nakikita natin sa tuong sitwasyon. Mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, pag malasakitan natin ang ating bansa, huwag kayong paggamit. Ang gobyernong nakaupo ang ating tulungan. Sila ang nanumpa sa saligang batas na tayo igagabay. Ang mga grupong pangsarili ang galaw, lalo lang magpapahirap sa bayan. Lalo lang magiging mahirap ang mahirap. Lalo lang kawawa ang mga maliliit sa kanilang mga plano. Wala pong mangyayari dyan. Total 2 taon kalahati na lang, election na naman for presidential election. Ang ating ipapalit kay Pangulong Marcos ay mayroong sapat na kaalaman, kakayanan at totoong pagmamahal. Huwag na huwag ang paghihiganti lang ang programa. Alam na ninyo kung sino yan. Di ba? Magpakatotoo lang. Please like and share kahit anong panahon, all weather, hanggat merong signal tayo, magkakarinigan po tayo para sa mga dagdag na inyong kaalaman at impormasyon.